We circle back to response in the aftermath of the magnitude 7.8 quake in Sarangani. Mobile journalist Julie Baiza reports to us from Malacanang. Julie, go ahead. Yes, Angelo, iniutos nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang whole of government approach para sa pagresponde kasunod nga ng lindol sa Mindanao. Pinangungunahan na raw ng Office of Civil Defense ang koordinasyon ngayon ng mga ahensya na involved para sa disaster response. Inutusan na ang DSWD na maghanda at magpadala at maghatid ng mga paunang tulong, habang yung DPWH inatasan din na magsagawa ng assessment at tiyakin na bukas yung mga ruta o daanan para sa rescuers at sa relief operations. Inutusan na rin ng Pangulo ang DepEd na pansamantalang suspindihin ng klase. Sa ngayon, sapat naman daw ang pondo ng pamahalaan para sa disaster operations. Wala ding impormasyon kung pupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao, pero ang Pangulo raw ayaw kasi na makisabay muna siya, lalo na ngayon na magulo pa yung sitwasyon at baka mapunta pa yung atensyon sa kanila. Angelo. Julie, will the President be addressing the people anytime soon with regards to itong earthquake na to? So ngayon walang impormasyon kung haharap ang Pangulo sa isang press conference or any announcement pero ang tiniyak naman ng palasyo ngayong sa briefing ngayong umaga hands-on naman ang Pangulo, patuloy na nakabantay at nakamonitor. Actually kaagad nga raw na pinulong ni PBBM yung mga concerned government agencies. Hindi pa rin na ibibigay yung impormasyon kung magpupunta ba siya diyan sa NDRRMC o sa OCD office para sa isang situation briefing. Well, we all know, Julie, medyo importante itong nangyayaring itong response natin sa Mindanao sa earthquake. But even if this is ongoing, nasa isip pa ba ng Pangulo magtawag ng special session sa Senado also to address yung leadership issues? Si Pangulong Bongbong Marcos daw handa daw na tumulong para maplantsa yung gulo dyan sa Senado. Although malinaw at paulit-ulit nga sinasabi ng palasyo na ang nire-recognize nila ay si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Ang magandang solusyon naman din daw yung nabanggit nga ni dating Senate President Senador Franklin Drilon na mamagitan na ang Pangulo. Pero ang tanong nga din daw dyan, lahat ba ng involved, lahat ba ng senador ay willing daw na makipag-usap? Doon naman sa special session sa ngayon, pinagmimitingan pa daw yan, kasama daw yan sa mga pinag-uusapan, but no definite answer pa kung nakapagpadala ba ng request si Gatchalian or kung minatanggap na ba ang Malacanang. Alright, and ano reaction ng palasyo yung sa issue ng Zaldico Bagmen na nagpadala daw ng nag-deliver ng maleta sa Pawai? Although nasagot naman na nung nakaraang linggo din ni Palace Press Officer Claire Castro ito, natanong siya kanina kung ang Pangulo ba aware na doon sa issue na may mali-maliitang pera nga daw na dinala sa kanilang bahay sa Paway. Aware naman daw at nalaman na yan ng Pangulo. Tinanong si Castro ano yung reaksyon ni PBBM, gaya din daw nung naging reaksyon niya nung natanong siya doon sa no election scenario. O mismid lang din daw ang Pangulo. Pati nga yung sa yung 18 ex-Marines na tinatawag na nga ngayon na 18 Cargador, ang sabi ni Castro for her nga pwede ring matawag na 18 basurero kasi nga daw sa kanila na din daw nanggaling na yung inihahatid nila ay mga basura. Pero ang Pangulo tinanong din anong tawag sa kanila ni PBBM, hindi raw yan papatulan kasi alam naman daw ng Pangulo na kasinungalingan lang. Nabigla naman ako dyan sa sinabi. Anyway, keep us updated, Julie. Thank you for that report. Mobile journalist Julie Baiza.